Sinasabi ni Toon na kung nag-aalala siya, bakit hindi siya pumunta dito, Pixord? Sinasabi ni Pixord na sorry Toon, mahirap kumuha ng merch sa National Museum of Korea lately. Gusto niya bang kuhaan niya siya ng badge mula sa isang badge mula sa shop? Sinasabi ni Toon na ngunit kung makakita siya ng isang tasa ng sombrero, dalhan niya siya ng isa. Gagamitin niya ito para magtimpla ng espresso, pumayag naman dito si Pixord. Sinasabi ni Grid na magkasundo sila, lumabas na si Grid at nakita na nito si Hao, at nagpapasalamat ito sa kanyang pagdating. At nagulat naman dito si Hao at mabilis itong tumayo sa pagkakaupo, at sinasabi nito na nandito na pala siya. At nagpapasalamat ito dahil sa pagbibigay ng oras para makita siya. Tinatanong ni Grid kung gusto niya bang gumamit ng translator? Sinasabi ni Hao na magaling siya mag-Korean, nakakuha siya ng 100% sa isang pagsubok. Sa isip-isip ni Grid na medyo nakakainis yun, sinasabi ni Grid na ibig niyang sabihin, medyo magaling siya. Subukan niya lang na intindihin ang sinasabi niya, sinasabi ni Hao na diretso sila sa punto. Isang American pharmaceutical company ang gumawa ng alok sa imigrasyon kay Kraugle, na tinanggap niya. Gusto niyang itigil niya na yun, sinasabi ni Grid na ito ay dapat na sanhi ng kanyang ina. Nabalitaan niya na may sakit siya, pero bakit niya sinasabi sa akin ta? Ito ay kanyang desisyon, kung tutuusin, sinasabi ni Hao na dahil ang kasakiman ng ibang bansa ay sumisira sa kinabukasan ni Kraugle. Kahit na ayaw niyang aminin, nung pumunta si Kraugle para suportahan siya, parang napakasigla niya. Nais niyang hikayatin niya siyang huwag hayaang samantalahin ng mga organisasyon ang kanyang mga personal na kalagayan. Nakikiusap siya sa kanya, sinasabi ni Grid na okay, medyo naiintindihan niya ang sinasabi niya. Ang pagpapagaling sa sakit ng kanyang ina ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa kanyang mga nagawa, kaya isuko niya na lang ito, at maglaro, at magsaya na lang ito. Yan ba ang gusto niyang sabihin niya kay Kraugle, na patulala na lang si Hao sa mga sinabi ni Grid? Sinasabi ni Pixord na masyadong harsh si Grid. Sinasabi ni Toon na ibig sabihin lang nito na may point si Grid. At batid pa ni Grid na akala niya siguro, makukumbinsi niya si Kraugle na baguhin ang desisyon niya, ngunit wala siya sa ganoong posisyon para gawin yun. Nahihirapan din kasi siya, sinusubukan niyang managot sa mga kilos niya. At isipin niya na si Kraugle ay nasa parehong sitwasyon niya. Napahawak na lang ito sa ulo, at sinasabi ni Hao na sinasabi nga ng mga tao na minsan ay makasarili ang kanyang paggalang. Baka nilagay niya si Kraugle sa mahirap na sitwasyon. Sinasabi ni Grid na alam niya ang ibig niyang sabihin. Kapag naglalaro siya, kailangan niyang mag-ingat na huwag masyadong malubog. Sinasabi nito na ang laro ay nangangahulugan ng kanyang kabuuan sa kanya. Huwag niya siyang palungkutin, bagkus igalang niya siya. At batid ni Pixord na ganyan din ang pinapaalala sa kanya ni Lowell. Napaupo na lang si Hao, at napahawak si Grid sa kanyang balikat, at sinasabi nito na sa ngayon, huwag siyang masyadong down. Magkikita ulit sila sa isa't isa dahil sa bagay na ito. Welcome to Korea, at tinatanong nito kung gusto niya bang kumain ng maanghang na hotpot sa kanila. Napatingin nito kay Grid at sinasabi nito na hindi. Mas gusto niya ng Korean food, like kimbap, bibimbap, Korean fried chicken, K-barbecue, at spicy rice cake. Nagtataka naman dito si Grid at sinasabi nito na dumating siya dito na may solid na plano, sa gitna ng lahat ng ito. Nakangiting sinasabi ni Pixord na teka lang, alam niya na kung saan siya pupunta, para sa lahat ng pagkain na yon. Nakangiting sinasabi ni Grid na magandang timing, tapusin na nila itong negosyong ito. At sinasabi nito kay Toon na kumuha na sila ng makakain. Sinasabi ni Toon na kung kumuha kaya sila ng spicy jokbal na sinend ni Pixord. Sumagot agad si Grid na hindi niya ito gusto, at sa tabi nagtataka si Hao, at nakatitig lang. Sa Youngwoo Building, nakikita nating si Sihi na naghahanda sa kusina, at may sumisigaw at sinasabi nito na bro, ano bang nangyayari sa kanya? Ito pala si Grid na galit, at sinasabi nito na kung hindi siya makapagdesisyon, hayaan niya siya ang gagawa nito para sa kanya. Sinasabi ni Hao na please wait, pumipili siya batay sa kanyang appetite at sa mga karanasan niya sa pagluluto. Sinasabi ni Grid na hindi, pumipili pa rin siya, sinasabi ni Hao na oo. Please maghintay siya, napapaiyak na lang si Grid sa kanyang pagkagutom, at sinasabi nito na dapat pinaalis niya na lang siya. Sinasabi ni Sihi na itigil ang pagiging masama sa isang tao na nanggaling sa China, at kumain ng ilang pagkain na nandito.
Sinasabi ni Grid na ito ay isang kimbap at fried chicken. Oo nga pala, di ba sinabi niya sa kanya na tanggalin niya na itong mga nakakatakot na noodles? Sinasabi ni Sihi na bakit niya itatapon ang masarap na noodles. Mayroon siyang nakuha ng mga ilang tips mula sa isang channel sa pagluluto, kaya subukan ang mga ito bago siya magreklamo. Sinasabi ni Hao na nakapagdesisyon na siya, pipili siya ng spiciness level 4 para sa hotpot niya para mabusog ang kanyang Sichuan blood. Hindi ba literal na hiniling niya sa kanya na kumuha ng hotpot? Sinasabi ni Grid na oo, ipagbibili niya siya, kaya kainin muna nila ito. Pagkain din naman ito, kumuha na si Hao ng pagkain, at sa isip-isip nito na ito ang kimbap. Manipis, masarap na seaweed na nilagyan ng mga butil ng bigas na tinimplahan ng tama, at isang pagkakatugma ng mga makukulay na sangkap. Sa loob ng minimalist na form na ito ay namamalagi ang isang kamanghamanghang Maxim Ellis na nutritional na disenyo. At itong Korean fried chicken, kinagat na nito ni Hao at biglang na lang ito naging mukhang tanga, at sinasabi nito na ang mga katas ay selyadong, at ang moisture ay mas mahusay, isang mahusay na double frying technique na nagbibigay ng perpektong crispy sa labas at lambot sa loob. Kumuha din ito ng noodles, at sa isip-isip nito na hindi man ito hot pot, pero kakain siya bilang respeto sa sinseridad nila. Isang napakagandang balanse ng tamis at alat batay sa spicy at sabaw ng karne. At higit pa dyan, ito ay maanghang, at masarap na sipa. Nagpapasalamat ito kay Grid, at sa isip-isip pa nito na ang kanyang plato ay nakamit ang walang hangganang ebolusyon ngayon. Nakakunot ang mga mata ni Grid habang kumakain, at sinasabi nito na kahit ano gusto niya basta pagkain. At tinatanong nito kay Sihi kung bakit ang noodles na ito ay sobrang sarap. Sinasabi ni Sihi na gumamit siya ng magic sarap, magic powder pala. Sa Satisfy, sa 62nd Island ng Bayan Archipelago, sinasabi ng system na nabigukang talunin ng 62nd Gatekeeper. Tumatawa at sinasabi ni Agnes na sobrang lakas, kahit na si Lantier, na nasa ika-61 na isla, ay wala sa antas na ito. Hindi pa rin sapat, kahit nakipagkontrata siya sa unang dakilang demonyo na si Bal. Makikita na wasak na ang mga skeleton ni Agnes, at sinasabi nito na ayusin niya si Mumed, bata. Ang Satisfy ay isang virtual na mundo kung saan maaaring lumikha ng kahit ano. Napaupo na si Agnes at sinasabi nito na hindi madaling masakop ang lahat ng Bayan, at kunin ang lahat ng legacy ni Pagma, para sa kanyang sarili. Isang lugar kung saan ang mithiin ng bawat tao ay hinuhubog sa kani-kanilang anyo. Kaya naman ang kanyang kalooban ay higit na mahalaga kaysa anupaman. Sa isip-isip ni Agnes na makikita niya siya ulit, wala siyang pakialam kung nasaan siya, basta't matupad niya ang kanyang pangarap. Nakangiting sa isip nito na ang technology ng Satisfy at sa kakayahan ng contractor na si Bal. Maganda ang kalangitan, sa Reinhardt, sinasabi ng system na ang intermediate underwear crafting level 1. Gamit ang tela at leather, maaari kang gumawa ng underwear. May tiyak na pagkakataong gumawa ng rare-rated na underwear. Ang rare-rated na underwear ay may napakababang pagkakataon na magkaroon ng opsyon. Kapag gumagawa ng isang rare-rated na item, lahat ng istatistika ay permanenteng tataas ng 2. Ang iyong katanyagan sa buong kontinente ay tataas ng 30. Intermediate tailor ang technique, level 8, gamit ang tela at leather, maaari kang gumawa ng mga item sa kagamitan. Na may mababang posibilidad, ang mga item na rare hanggang sa epic na rating ay maaaring gawin. Na may napakababang posibilidad, ang mga unique rated na item ay maaaring gawin. Kapag gumagawa ng isang rare-rated na item, lahat ng stats ay permanenteng tataas ng 2. Ang iyong katanyagan sa buong kontinente ay tataas ng 30. Kapag gumagawa ng isang epic-rated na item, ang lahat ng mga istatistika ay permanenteng tataas ng 4. Ang iyong katanyagan sa buong kontinente ay tataas ng 80. Kapag gumagawa ng isang unique-rated na item, ang lahat ng mga istatistika ay permanenteng tataas ng 12. Ang iyong katanyagan sa buong kontinente ay tataas ng 300. Namumula at napatakip ng kanyang bibig, at sa isip-isip nito na ito ay ilang malaking pakinabang. Hindi niya nagawang itaas ang kanyang mga istatistika kamakailan, kahit na sa pamamagitan ng paggawa ng mga high-level na item, dahil lumago na siya ng husto. Intermediate pa rin ang tailor ang technique, kaya pwedeng lumaki ang stats niya ng walang penalty. At ano ang mas maganda? Tinatanong ni Grid kung nakita niya ba yun.
Ang tailoring technique ay may craft button, napapatakbo si Grid at mukhang tanga, at sinasabi nito na kailangan niya lang itong pindutin ng isang beses bawat 2 oras, at ginagawa nito ang paggawa ng mag-isa. Nadagdagan pa ang kahusayan niya, napakagandang sistema. Walang paraan na magiging ganito Cab 8 ang SA Group sa mga manlalaro. Sa tingin niya ito ay isang bug, bakit hindi din nila iakma ang sistemang ito sa Blacksmith? Tinatanong ng babae kung hindi ba lahat ng production class ay may craft buttons. Sinasabi ng lalaki na oo, lahat ng klase. Baka first time niya maglaro ng Satisfy. Sinasabi ng system na tapos na ang crafting, cloth armor, rating, normal. Crafting complete, Yeti underwear, rating, normal. Tinatanong ni Grid kung ano ito. Lahat ng ginagawa niya sa craft button ay normal, alam niyang wala siyang dapat kontrahin dito. Hindi siya makakagawa ng mga item na may mataas na rating gamit ang paraang ito. Nangangahulugan yun na kailangan niyang magtrabaho sa pamamagitan ng kamay para sa pananahi. Sobrang nakakahiya, hindi niya magamit ang craft button. Tumawag si Lowell at tinatanong ni Grid kung ano ang problema. Sinasabi ni Lowell na kailangan nila siya dito, at siguraduhin niyang magbihis siya ng maayos. Dumating ang isang mensahero mula sa Heron, nagulat naman dito si Grid at bigla itong napatayo, at sinasabi nito na ano. Mula sa imperyo, hindi sila nagpakita ng interes sa kanila sa lahat ng oras na ito, kaya bakit ngayon? Sinasabi ni Lowell na obviously, nandito sila para mangolekta ng tribute mula sa kanila. Galit na dumating si Grid, at sinasabi nito na wala na ba sila sa isip? 3 buwan lang ang nakalipas mula ng kanilang pagkakatatag, at sa wakas ay wala na sila sa deficit. At napapatanong ito kung bakit gusto nila ng tribute mula sa kanila. Nagpadala sila ng messenger para sabihing mamatay na lang sila. Sinasabi ng dumating na bantayan niya ang ugali niya. Dapat niyang iuko ang kanyang ulo bilang pasasalamat, at kahit iyon ay hindi sapat para pahalagahan ang kabutihang loob ng imperyo sa bagong tatag na bansang ito. Name, Mercedes, NPC, sa isip-isip ni Grid na teka, kung ang kanyang pangalan ay nakasulat sa isang golden font. NPC siya, tinatanong ni Grid kung bakit siya papunta dito. Bumubulong si Grid at binanggit nito ang real name ni Lowell, at sinasabi nito na go, cringe mon. Gamitin ng self-destruct, bumubulong din si Lowell at sinasabi nito na nakikiusap siya na kumalma lang siya. At tinatanong nito kung bakit gusto niyang i-self-destruct siya. Nakalapit na si Mercedes, at sinasabi ng system na tinitigan ka ni Mercedes ng malalim, matinding na pagtingin. Isang bahagi ng iyong mga istatistika at listahan ng kasanayan ay puwersahang ibinunyag kay Mercedes. Hindi ka makakalaban, nagbabanta sa iyo ang aura ng matalim na espada ni Mercedes. Sa isip-isip ni Grid na hindi siya makagalaw, sinasabi ng system na ang isang malakas na presyon ay nagpapahina sa iyong katawan at isipan. Lahat ng bilis -30%, kasanayan sa casting speed -20%. Matagumpay na pinaglaban, nabigo ang status ailment reflection. Sa isip-isip ni Grid na ang kanyang kasanayan sa inspection, na maaaring tumago sa legendary status na paglaban sa karamdaman, ay sapat na kahanga-hanga. Pero ginamit lang ng system ang mga salitang sword aura para ilarawan ang kanyang mga aksyon. Wala siyang nakitang ganyan maliban kay Kraugle, ibig sabihin ba nito ay maihahalin tulad ang husay niya sa isang swordmaster? Sinasabi ni Grid na nakakagalaw na siya sa wakas. Biglang pumalakpak si Mercedes, at sinasabi nito na siya ay napakahusay kaysa sa narinig niya mula sa mga alingaw-ngaw. Sila, ang imperyo, ay sinusuri ang lahat ng iba pang mga legend na mas mahina kaysa sa Sword Saint, kaya hindi niya akalain na magiging ganito siya kalibre. Sa isip-isip ni Grid na nakita niya ang kanyang mga stats, puno pa siya ng kumpiyansa. Saan nanggagaling ang napakalaking kumpiyansa na ito? Tinatanong ni Grid kung ano ang posisyon niya sa Empire. Sinasabi ni Mercedes na pasensya na, sa huli niyang pagpapakilala, siya ang pinagkalooban ng numero 1 sa Red Knights ng kanyang Imperial Majesty, siya ang First Knight na si Mercedes, naparito siya upang ihatid ang imperial na utos ng Saharan Empire.